na-identify ng mga potential fund sources? Kasi di ba ang pangpondo natin sa UA ay mga excess revenues galing sa mga GOCC halimbawa. So meron na po ba tayong na-identify saan kukunin ang 6.48 billion? Tama po ang observation ng ating kagalang-galang Congressman Raul Manuel na medyo may kabagalan nga ang kanilang pag-implement. And true enough, kahit na ito ay included sa unprogrammed appropriations, ay kailanman ay hindi naman po nare-release ang mga unprogrammed appropriations na yan. And obviously, for the reasons that you cited, hindi naman nai-implement on time. And ang pag-release naman, ang trigger naman po ng pag-release ng unprogrammed appropriations is agency request. At dahil hindi natatapos ang kanilang programa for the year, hindi nagkakaroon ng subsequent na agency request, Mr. Speaker, Your Honor. So kung ganun pa, Mr. Speaker, posible pa rin na hindi mag-grant, pwede hindi mag-request, and eventually hindi din mag-grant itong 6.48 billion na unprogrammed appropriations para sa Barangay Development Program. Mr. Speaker, Your Honor, tama po yun. There's a very low probability kasi nga po at the rate that they are going sa pag-complete ng projects, and at the same time, dahil meron na nga po tayong sistema ng pag-prioritize ng releases ng unprogrammed appropriation, mababa po siya doon sa release ng prioritization release. Okay. So that's duly noted, Mr. Speaker. And we really hope na hindi na nga talaga tayo umabot sa point na mag-grant pa yung unprogrammed appropriations para dito. We are concerned, Mr. Speaker, kasi lalo na nga ang chairperson nitong task force ay mismo ang nakaupong Pangulo, and as of August 5, 2024 doon sa DBCC budget briefing ay nabanggit po na kumbaga meron pa rin intention yung nakaupong Pangulo na